Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! At sinabi ni Marcos Jr. ho dito na malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte. Kaso wala na yun kasi presidente na siya. Siyempre, nung una, hindi niya pa nakukuha yung kagustuhan niya na maihalal siya bilang presidente. So, dito medyo humble. Ngayon bulol ay. Ngayon ay na siya, isa na sa mga walang pakialam sa mga Duterte. So ito mo, panoorin ho natin. Kung isang tanong pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man Well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan . At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa tinuturing nga namin kaibigan, at sinasabi, gusto nilang gawin, o papayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat maribig si Marcos sa libingan ng mga bayani hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan. Hindi niya daw makakalimutan. Ano na nangyayari sa iyo ngayon? Ano na nangyayari sa'yo, mga girls? Gago! Hindi niya daw makakalimutan. Ulol. Dito tayo nadala Dito tayo nahikayat ni Marcos Jr. na iboto siya dahil dito sa mga kanyang pagpapakumbaba. Diba? Nung mga strategy kasi ni Marcos nun, palagi siyang api. Tsaka speaking of utang na loob, dapat isa na rin yan yung isa na rin kay Pastor na ngayon ay hinahayaan mong babuyin ng mga ulupong mo. Diba? Kung ang pinakamalaking utang na loob sa mga Duterte ng Marcos ay yung tama ba sinabi ko? Kung ang utang na loob ng mga Marcos sa mga Duterte yung pagpapalibing at pagpapanalo kay Marcos Jr. bilang presidente, sa kay OJC naman yung pagtulong naman ng SM Mayor ni Pastor Apollo Sikibuloy sa kanyang pangangampanya. Talagang yun ang nagbukas talaga din ng isa sa mga malaking talagang doon na panood ng halos sa buong Pilipinas yung mga pangako na napakunan ni Marcos Jr. Kaya pala siguro delete yung channel ng SMNI kasi baka mapanood pa ng taong bayan yung mga pangako niya na hindi na natupad ngayon. Kasi nandun lahat yan No, pero yun nga, sinasabi nga natin talaga ngayon na itong mga Marcos ay wala nga talagang utang na loob. Kung sa mga kay Pastor nga lang na sobrang daming naitulong sa kanya,
hindi naman ho nanunumbat ang KOJC or si Pastor Apollo Sikibuloy, hindi naman ho sila nanunumbat sa tinulong nila kay Marcos. Kaso nga lang, dapat ikaw na tinulungan, dapat ikaw na mismo yung talagang magpakita din ng balik doon sa tumulong sa'yo. Kaso ang ibinalik kay Pastor, pinakulong. Pinabo yung simbahan ng KOJC, pinabo yung Kingdom of Jesus Christ dun sa Davao. 'Di ba? O anong ginawa nila? Sinira nila yung mga doon ng compound. Diba? Ang ganda ng balik, 'di ba? Pero mo yun na yung mga tumulong sa iyo, yun na yung nagmalasakit sa iyo para ihalal ka rin at di sa totoo napakalaking part ni Pastor Apollo Sikibuloy sa nangyaring panalo ni Marcos Jr. Nagkataon nga nung naging presidente na itong si Marcos at gusto niyang kontrolin si Pastor, gusto niyang tumulad ang SMNI sa ibang mga mainstream media ngayon na puro pabor lang sa administrasyon ng binabalita, ayun na, kaagad ng pinag-initan si Pastor. At paalala po, bilyon ang nagastos ni Pastor Apollo Sikibuloy sa kandidatura ni Marcos Jr. noon. Ganun ho, kalala. Doon pa lang Di tsaka yung alam mo yung yung tipong pagsuporta pa lang ng mga member ni Pastor ng KOJC, napakalaking bagay na nun. Hindi mo na matatawaran yun sa tanang buhay mo. Hindi kayang palitan ng pera or palitan ng anumang bagay yung pagsuporta na ginawa sa'yo. Tapos kung si Pastor nga, ginanon nila, eto pa kayang mga Duterte. Kung yung mga Duterte nga na nagpalibing sa kanyang ama, ngayon tingnan nyo, hinahayaan niyang babuyin ng mga bataan niya. Kumbaga siya lang yun nangako sa inyo na tinupad. Oo, yun, tama. Duterte lang ang nangakong tinupad, pero yung pangako ni Marcos nga. Gago! Parang ganun. Lahat ng iba sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga si iba, pero syempre may puwersa ng politika. Meron akong... Ito yung about dun sa sinasabi dito na maraming mga dating presidente na nangako na ipapalibing si Marcos Sr. Kala ko Marcos Jr. Na ipapalibing itong si Marcos Sr. Unang-una, hindi talaga din nila gagawin yon. Kasi nga, maraming magagalit. Alam naman natin na dati talaga sobrang ipinamukha sa atin ng mga Aquino na itong mga Marcos ay sobrang masasama. Na totoo naman ngayon. Ngayon, syempre yung mga politiko ay iniingatan nila yung karir nila. Diba? Maraming mambabati ko sa kanila pag ipinalibing si Marcos Sr. So doon ang pinagkaiba ng mga Duterte sa ibang mga naging presidente at ibang mga politiko o ibang mga kandidato, no? Kasi ang mga Duterte wala silang pakialam sa sasabihin ng iba, basta alam nilang tama at nasa batas yung kanilang gagawin. Alam nilang tama naman talaga na mailibing yung tao doon dahil nasa batas naman yun, so gawin natin. Ngayon, yung galit ng mga anti-Marcos noon, sinalulahat ni Duterte yun, diba? Si Duterte ang sumalo ng galit nila, pero walang pakialam si Pangulong Duterte dahil nga alam naman natin na etong mga Duterte talagang may isang salita yan at hindi yan bumabali ng pangako. Ikaw lang, Marcos. Samantalang mapunta nga ho tayo dito sa isang video. Asan yan? Ito, panoorin nga natin to. Asan yan? Ito. Yung isa sa mga Gina G. Guys, isa sa mga Gina G or galit na congressman kay BP Sara Duterte. Okay, panoorin natin itong isa sa mga tigas panga na to.
Iginit naman ng ilang kongresista na walang karapatan si VP Sara Duterte na sabihing God save the Philippines. Kung inong yun. Ano, pati ba naman yung sinabi ni VP Sara na God save the Philippines, bawal pa rin? Gago! Mga bobo talaga itong mga hinayupak natin. Mga bobo talaga no? Pati ba naman yung lahat na lang, tinanggal nyo na ng karapatan yung mga Duterte. Baka mamaya sabihin nyo, bawal na rin huminga. Gago! Bawal na rin umutot. Ay, sorry. Anak ng teting na pati ba naman yung pagsalita ng God save the Philippines bawal na rin, wala na ring tawag dito, wala na ring wala na ring karapatan. Kung sa inyo na lang lahat ng karapatan. Dapat ang pangalan nyo si Karapatan. O kaya apelido nyo Karapatan. Gago! Bubo ang puta. Kaugnay niyan, makakausap natin sa kabilang linya si Marian Enriquez. Marian, bigyan mo nga kami ng detalye sa mga naging reaksyon ng ilang mambabatas. Yes, Jess. Pinalagan nga ng ilang mga kongresista Kung inong tsura yan, no? Di minsan may ano din talaga yung tadhana. May yung panahon na talagang mapaglaro din. Minsan talaga binabase sa itsura ang sama ng ugali. Gago! No, mga kabanateros, no? Talagang itinutugma din Kung masama ugali mo, masama din mukha mo. O, tignan mo to. Wala sa ayos yung pag-uugali, wala din sa ayos yung pagmumuka. Gago! Akala mo din drawing no? Ay, akala mo din drawing Hindi ko alam kung lapis ba drawing dito, uling. Ang galing din ng no? Ang galing din na itaas O, pangit ka, masama ugali mo. O, masama ugali mo. O, eto, pangit ka. O, panoorin. mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, mangilabot naman daw si VP Sara sa pagsabi ng God Save the Philippines. Wow. Ngayong ilang beses naman daw niyang bigong iligtas ang confidential funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi rin naman daw niya nailigtas ang mga mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa pagiging tikom sa issue. Pawang kasinungalingan din daw ang pahayag. Anong maililigtas ni VP Sara? Kinukontra nyo nga, tanga. Gago! Yung sa West Philippine Sea, pautot nyo lang yun Tanga-tanga. Ng bise, nang sabihin niyang wala siyang ginawang assassination threat kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Git ni Sandanya at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, may mga video recording, resibo at ebidensya na makapagpapatunay nito. Sa impeachment trial na lang daw magkakaalaman. May patutsada rin si Sandanya sa pahayag ni VP Sara na mas masakit pang iwan ng jowa kesa sa ma-impeach. Pakinggan nyo yung sasabihin niya rito. Patatawa kayo. Tingnan nyo Ang sinabi lang ni VP Sara, mas masakit pa maiwan ng jowa kaysa ma-impeach. Tingnan mo yung balik. Kamara, narito ang kanyang pahayag. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Yung kanyang statement na sinabi niyang mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, ipinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Wow! Gago! May tuturing na palang public service ang pagpapa-impeach sa isang vice president na nagtatrabaho lang ng maayos. Public service na ba may tuturing yon? Huwag mo nga kaming gawing tanga ka. Gago! Public service. Kung tayo na sa nakakita, puro Duterte lang inatupag nyo yan ng mga congressman kayo. Public service, ipain ko yung mukha mo Gago! Mukha na ang talampakan niya. Tsaka concern lang ako hindi mo ba may straight yung leg mo? Gago! Yung panga mo
may ano naman may naghihilot yung dito yung sa panga yung pag nalalakop. Ipahilot mo yan. Tagilid oh. Ang hirap. Parang si Mr. Longbam Gago! Ako nahihirapan sa'yo. Di ko alam kung saan ka titignan Nakatagilid din dapat ako Oo. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Hindi ito usapin ng jowaan. Ito naman kasi VP Sara. Wala nga kasing jowa itong si representative. Walang jowa. Baka wala rin booking. Sorry. Sorry. Ay, sorry. Baklang-bakla ang putik. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Wow! Grabe talaga mga dialogo ng mga makakaliwa no? Okay, Maan, ngayon syempre madalas sinasabi natin ang bola nasa Senado na ngayon. Pero ano ba yung magiging kasunod na hakbang na nasa Kamara naman, nasa Kongreso regarding nga dito sa impeachment ni Sara Duterte? So, sila stress si BP Sara ang ganda-ganda pa rin. Yung congressman stress na lalong tumabingi yung panga Si Castro buhay na naagnas na. Gago! Si Castro buhay na buhay pero inaagnas na. Tapos tignan niyo si BP Sara blooming. Diba? Fresh na fresh. Parang walang problema sa buhay. Samantalang yung mga kalaban, problemado sa buhay. Gago! Kulang na lang ilibing tong mga to Sobra ng stress na ba kayo? Pati ba naman yung God Save the Philippines, ginawan ng ito naman itong mga to, lahat na lang pinakailaman nyo. Wala na kayong nagawa sa lahat na lang mali. Pati ba naman yung nakapirang, siguro sabihin, bagay, nga pala yung sinabi dati nga, nung sinabi ni BP Sara about West Philippine Sea, na no comment, marami rin sila nasabi. Gago! No comment pa lang yun paano pag nagsalita pa si BP Sara dun? O ngayon, ito sinabi ni BP Sara na God Save the Philippines, ang dami na nilang kinuda. Ang dami nang kinuda ni Bakluchi. Sana mapansin ko, ba't parang ba't ganyan sa grupo nyo? Raul Manuel, ikaw. Si De Lima. Si Castro, si Brosas. Sino pa ba? Di parang lahat kayo may diferensya. Gago! Si Raul Manuel, kulang-kulang. Si Castro, sobra-sobra. Ito naman, tabingi yung panga. Si Brosas, piling maganda kahit hindi naman. Piling matalino. Basag naman kay PRRD. Ay, naku po. Yes, ayun nga doon sa mga prosecutors. Merong video dito yan Asan na yung pinaka niya? Kaya mo na nga, buwisit. Buwisit talaga itong mga to. Lahat na lang Ito tayo panoorin natin. Mas masakit pa nga maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach ng Kamara. Yan ang bukod ni Vice President Sara Duterte. Kasabay niya, nadagdagan pa sa 240 ang mga kongresistang pumirma sa impeachment laban sa bise. Kahit nga, sabi ko nga, kahit nga umabot ng 300 or 299 yan. Siyempre, labas na yan dyan yung ibang congressman na nasa panig ng mga Duterte. Wala pa rin pakialam niya si BP Sara. Tagal naman na raw na naganda si Vice President Sara para sa impeachment. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline balitang yan, si Bril Montalvo. Bril?
Jiggy matipid sumagot at tila unbothered na Vice President Sara Duterte ang humarap kanina sa media kahit paman siya ang kauna-unahang Vice Presidente na na-impeach sa kasaysayan ng bansa. Giit ni VP Sara, matagal na umuno niyang pinaghandaan ang impeachment laban sa kanya. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Nakangiti at nagawa pang humugot ni Vice President Sara Duterte. Kalkulado at wala pang 2 minuto ang binasang statement ni VP Sara sa kanyang press briefing kanina. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Kasunod niyan, tumanggap ng tanong sa media ang bise pero limitado lang. Merong mga tanong na hindi niya sinagot. The President said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang maniniwala? I do not want to answer that question. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Pero marami rin namang tanong ang diretsahang sinagot ng bise. Aniya, November 2023 pa lang daw ay pinaghandaan na ng kanyang kampo ang impeachment laban sa kanya. Hindi binanggit ni VP Sara kung sino-sino ang kanyang mga abogado. Ang tanong, mag-aabogado ba sa kanya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte? He is welcome. He is a lawyer. He can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dagdag pa ni VP Sara, nagpalitan sila ng mensahe ng kanyang ama. His reply was a song, MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. 7 ang articles of impeachment na inihain laban sa bise. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ang sabi niya ngayon, I did not make an assassination threat to the president. Talagang inano pa, nag-effort pa yung media. Nag-effort pa yung media na i-throwback yung unang mga video Hindi kayo masyadong halata. Tsaka anong bang threat nga doon? Ulit-ulitin namin na ito, kapag pinatay ako, ito ulitin natin, Araneta at si Martin. Ito lang ito. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay daw siya, no? Walang threat doon. So ibig sabihin, kapag pinatay si Bibi Sara, is mamamatay din si Marcos, si BBM, Lisa at Romualdez. So anong threat doon? Kapag hindi nyo ba nagigets yung kapag? Gago! Bobo talaga Ang sabi niya ngayon, I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sa kabila ng impeachment, hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Bukod dyan, hindi pa raw iniisip ng bise kung meron nga ba siyang sapat na numero sa Senado para hindi siya mapatalsik.
Kabilang sa mga siguradong tutol sa impeachment ay ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Sabi niya, lalabanan niya hanggang dulo ang impeachment kay VP Sara. Komento dyan ng bise. Maybe we should ask her first. Bakit niya ibablock yung impeachment? Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Sa pagtatapos ng press briefing, nagpalakpakan ng mga taga-OVP sabay hirit ni VP Sara. At mga Lenny supporters pa yan, tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. Boom! Sa pool yun Grabe, no? Oo. Hindi, tsaka ito naman, noon pa naman nung una, talagang obvious naman na alam na naman ni Vice President Sara Duterte na talagang gusto siyang ipa-impeach. Yun nga lang, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, huwag tayong masyadong magpakasigurado sa Senado kasi nga hindi naman natin hawak din lahat yan. Kung yung Congress nga, di umano, sabi nila, nababayaran, patip na lang sa Senado. Lalo't mag-e-eleksyon, naku po! Gago! Naku po! Mahirap na, lalo't pag mag-eleksyon na, naku po! Todo ngayon na kung saan magastos ngayon ng taong ito sa mga politiko, sa mga kandidato na kumakandidato kasi isipin nyo magkano gastos dyan sa kada mga billboard, sa mga ang daming ginagastos nila ng milyon ang inilalabas nilang pera ngayon. Oo, ganyan ang nangyayari. Oo, kaya mag-ingat tayo. Hindi ko naman sinasabihan na kayang bayaran. Siyempre, sa panahon kasi ngayon at nabudol na tayo ng ilang beses, so wag na natin hayaan na hindi na wag tayo magpakasigurado. Pero sana panatiliin ng Senado yung kanilang prinsipyo, yung kanilang dangal. Kung mawawala bigla sa kanila yon, alam na this. Samantalang ito na nga po ang video ni Jake Cyrus. Gago! Sandro Marcos ang kauna-unahang pumirma sa impeach kay VP Sara Duterte. Ito po, panoorin natin ang kanyang sasabihin. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila. To discredit the... Parte daw ng yung campaign nila. Fake news, manong fake news ng mga DDS? Ang tatay mo ang tunay na fake news. Gago! Tatay mo unang fake news, ulul. Gusto mo ba ipapanood ko pa sa'yo? Ha? Hindi na pala. Ang tunay na fake news, tatay mo. Saan ka nakakita? Nandun din kami. Naka-live kami. Lahat kami ng Banateros at ng iba pang mga vlogger. Pumasok yung halos 1,000 pulis doon. Na umabot pa nga 5,000 pulis yun. Lahat yun may baril. May mata ka naman natin. Laki-laki ng mata mong hayop ka Ay, sorry, papamura tuloy ako. Bumisit kasi ako dito pag naalala ko yung ginawa nila sa KOJC. Tapos mga pakasinungaling, nakakaurat. Nakakagigil, sarap pag Gago! Salamat ka. Di nakakainis kasi yung kasinungalingan. Diba? Sasabihin nilang fake news. Sila yung number 1 na fake news. Walang nangyaring dahas sa ginawa sa KOJC. Yung mga baril, mga pulis, walang mga baril. Ngayon, sino fake news? Kami o tatay mo? Yung inantong hayop na to, kala mo. Naku po, basagin ko yung
Gago! Kami pa talaga fake news, ha? Asan yun? O, play mo na. The movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino ang amo nila. Is it true na Wow! Sino daw? Eto ha. Maliwanag na maliwanag. Una pa lang, nagbibintang na si Congressman Sandro Marcos. Una pa lang. Wala pang nangyayaring hearing. Alam naman daw niya kung sino daw yung mga boss ng DDS na nagpapakalat ng fake news. Unang-una, kung hindi ka ba naman tanga ka, paano fake news doon sa unang pirma mo? Nakalagay nga doon pangalan mo, saan ang fake news doon? ay involved naman, kaya marami pong pumirma. Ano po? Meron ba Ikaw sabi mo eh. Pakinggan natin ha. Ano pong pumirma? Ano po? Tapos ngayon nung medyo napag-isip-isip niya na, puta na, yari kami dun ha. Ano po? Yung lapit-lapit bigla kang nabingi. Meron din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may AKAP or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Walang ganun pero may pondo na. Tsaka ito, nagtataka ako sa ibang mainstream media. Ang dami-dami mong itatanong. Bakit mo itatanong ang isang bali-balita na wala pang kasiguraduhan? Kasi nga yung about dyan sa pagbayad or binayaran daw etong mga congressman ng tigwa 150 million, di umano, wala pa naman pong 100% na totoo yun. Ang pinupunto ko dito, ba't kailangan itanong ng media doon sa isang politiko yung about sa ganun? Unang-una, sino bang tanga ang aamin sa ginawa niya? Gago! Hindi totoo. Halimbawa, sabihin natin na isa rin doon si Sandro. Aamin ba si Sandro? Halimbawa, may alam talaga siya. Ano na yun talagang expect mo na yung na di-deny at magdi-deny. So bakit mo pa itatanong? So ang magandang tanong sana doon, may pag-asa po bang mapag-usapan sa Congress yung about po sa BICAM? Gago! Doon sa BICAM report. Diba magandang katanungan yun? Hindi yung may totoo po ba na binayaran ng mga... Siyempre, di-deny nila yun. At unang-una, yung ganun na salita is bali-balita lang yun. Ano pa lang yun, hinala pa lang yun, wala pang kasiguraduhan, wala pang katotohanan, or hindi pa napapatunayan kung totoo man o hindi. So bakit mo kailangan itanong? Bubo din. Tanga din tong media na to eh. Kaya nga totoo yung sinasabi ko palagi, ikaw Dan Fernandez, hindi lahat ng anchor, hindi lahat ng media tama. Yung iba mas talo pa ng mga vlogger. Tandaan nyo yan.